pansin. Ang matutuklasan mo ay ganap na magbabago ng iyong paraan upang makita ang isa sa mga pinakamalakas na eksena sa ministeryo ni Jesus. Naisip mo ba kung bakit ang anak ng Diyos sa isang oras ng matinding pag-igting ay nagpasya na yumuko at sumulat sa buhangin sa halip na ituro ang mga nagsusumbong? Ang tila simpleng kilos na ito ay nagtatago ng napakalalim na kahulugan na kakaunti ang alam ng mga Kristiyano. Ipinapakita sa atin ng Biblia ang napakahalagang sandali na ito sa Juan 8, ngunit kung ano ang hindi malinaw na sinasabi sa atin ay kung ano ang isinulat ni Jesus sa buhangin na iyon. At mayroong susi na maaaring baguhin ang iyong pananampalataya at ang iyong kaugnayan sa Diyos ngayon. Ang mga Pariseo ay naghanda ng isang perpektong bitag na nagdadala ng isang babae na nagulat sa pangangalo niya. Ngunit ang hindi nila inaasahan na gagamitin ni Jesus ang sandaling iyon upang ipakita ang isang napakalakas na espiritual na katotohanan na patuloy siyang nagbabago ng buhay 2,000 taon mamaya. Ang video na ito ay magbubunyag ng totoong kahulugan ng batas na iyon. Isang kahulugan na maraming mga pastor at teologo ang hindi mapapansin, ngunit maaaring maging eksakto kung ano ang kailangan mong marinig ngayon. Kung nahihirapan ka sa mga damdamin ng pagkakasala, pagkondena o paghuhusga, o kung may posibilidad mong ituro ang mga kasalanan ng iba habang hindi pinapansin ang iyong na matutuklasan mo sa susunod na mga minuto ay magbibigay sa iyo ng isang bagong pananaw na maaaring palayain ang iyong kaluluwa. Bago magpatuloy, maglaan ng ilang sandali upang magustuhan ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Ibahagi ito sa isang taong marunong marinig ang malakas na mensahe ng biyaya at katotohanan. At sabihin mo sa akin ang mga komento. Naramdaman mo na ba na ang Diyos ay nagsusulat ng isang bagay na mahalaga sa buhangin ng iyong buhay? Ang iyong patotoo ay maaaring maging kung ano ang kailangang basahin ng ibang tao ngayon. Maghanda para sa isang paghahayag na magbabago ng iyong pag-unawa sa biyaya ng Diyos magpakailanman. Ngayon ay papasok tayo sa isa sa mga gumagalaw na kwento na ibinibigay sa atin ng Biblia na nagpapakita sa amin kung paano mababago ng pananampalataya ang lahat sa isang mata. Isipin ang eksena. Ang Templo ng Jerusalem, isang lugar na dapat maging panalangin at koneksyon sa Diyos, biglang naging isang senaryo ng paghuhusga at pagkondena. Ang mga Fariseo, anong mga karakter? Hindi ba totoo na kung minsan ay nagmamadali din tayong hatulan ang iba nang hindi tinitingnan ang ating sariling mga pagkakamali? Si Jesucristo, kasama ang karunungan na ang anak lamang ng Diyos ay makakapagbigay sa atin ng isang mahusay na aralin sa kung paano tayo dapat kumilos kapag humihingi ng dugo ang karamihan ng tao at paghihiganti. Ang sitwasyon ay hindi maaring maging panahunan anong barbarity. Ang mga pinuno ng relihiyon, ang mga dapat maging halimbawa ng awa, ay may mga bato sa kanilang mga kamay, handa ng magsagawa ng isang parusang kamatayan. Halos makikinig tayo sa pagbulong ng karamihan, makita ang uhaw na mukha ng karahasan, habang ang babae nanginginig sa takot, marahil ay nakita na ang kanyang buhay na dumaan sa harap ng kanyang mga mata. Naisip mo na ba kung ano ang maramdaman niya sa oras na yon? Kapag tila nawala ang lahat, kapag ang mga anino ay nakapaligid sa atin, iyon ay kung saan ang ilaw ng Diyos ay nagpapakita ng sarili sa hindi inaasahang paraan. Tulad ng sinabi ng awit 34:18, nariyan ang Panginoon ng quebrantos de corazon at isave ang mga natanggal na espiritu, at kung ano ang nasira ng babaeng ito at ang espiritu ay masisira. Ang susunod na mangyayari ay kung ano ang nabighani sa mga eskolar ng Biblia sa loob ng maraming siglo. Sa halip na tumugon kaagad sa paghihimok ng mga Pariseo, si Jesus ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. Siya ay sumandal at nagsimulang sumulat gamit ang kanyang daliri sa buhangin ng lupa. Ano ang isang disconcerting moment para sa lahat na naroroon? Isipin ang pagkalito sa mga mukha ng mga dumating na naghahanap ng isang palabas sa dugo at kamatayan. Ang anak ng Diyos, ang pandiwa na gumawa ng laman, ay nagsusulat sa katahimikan habang ang kapalaran ng isang babae ay nakabitin mula sa isang thread. Ang tila simpleng kilos na ito ay naglalaman ng isang mundo ng kahulugan at inaanyayahan tayo na sumasalamin sa lalim ng banal na awa. Kapag binabasa natin ng mabuti ang Biblia, nakikita natin na laging kumikilos si Jesus sa mga paraan na lumampas sa ating mga inaasahan ng tao, na ipinapakita sa atin na ang mga landas ng Diyos ay hindi ang ating mga landas. Ang gawaing ito ng pagsulat sa buhangin
ay nagpapakita sa amin ng isang Diyos na hindi nahuli sa mga bitag ng mga tao. Nais ng mga Pariseo na subukan si Jesus kung suportado niya ang pagbato, salungat niya ang kanyang mensahe ng pag-ibig at kapatawaran. Kung pinatawad niya ito, sumalungat ang batas ni Moises. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay laging nakakahanap ng pangatlong paraan, isa na lumilipas sa ating mga dilemas ng tao. Hindi ka pa ba nangyari sa iyo na sa tingin mo ay nakulong sa pagitan ng dalawang masamang pagpipilian at biglang ipinakita sa iyo ng Diyos ang isang exit na hindi mo pa isinasaalang-alang? Ang pananampalataya kay Hesukristo ay nagpapahintulot sa atin na makita ang lampas sa mga limitasyon ng tao. Binubuksan ang ating mga mata sa mga posibilidad na ang ating pag-iisip ay hindi maaaring maglihi. Sa kritikal na sandaling ito, itinuro sa atin ni Jesus na ang tunay na hustisya ng banal ay lampas sa simpleng aplikasyon ng mga patakaran. Ito ay pinapagbinhi ng awa at karunungan. At habang ang lahat ay naglalaman ng paghinga, habang ang katahimikan ay naging mas mabigat sa templo na iyon, patuloy na sumusulat si Jesus na gumugol ng oras na lumilikha ng isang puwang para sa pagmuni-muni sa gitna ng kaguluhan. Hindi ba napakaganda kung paano tayo hinihintay ng Diyos? Pinipigilan natin ang ating mga impulses upang makita natin ng malinaw. Ang pasensya ay isang kabutihan na mahirap makuha sa aming pinabilis na mundo. Ngunit ang Biblia ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan nito, tulad ng sinabi ng Santiago 1:19-20. Ang bawat tao ay dapat na marinig, matagal na itong magsalita, kinakailangan upang pumunta, sapagkat ang puot ng tao ay hindi gumagana sa hustisya ng Diyos. Sa oras na iyon ng pag-igting, ipinakita sa atin ni Jesus na kung minsan ang katahimikan at pag-pause ay mas malakas kaysa sa 1,000 mga salita. At sa gayon, sa isang simpleng kilos ng pagsulat sa buhangin, si El Salvador ay malapit ng magbago magpakailanman ang ating pag-unawa sa hustisya, kapatawaran at pag-ibig ng Diyos. Isipin ang eksena. Ang templo ng Jerusalem, isang lugar na dapat maging panalangin at koneksyon sa Diyos, biglang naging isang senaryo ng paghuhusga at pagkondena. Ang mga Fariseo, anong mga karakter? Hindi ba totoo na kung minsan ay nagmamadali din tayong hatulan ng iba nang hindi tinitingnan ang ating sariling mga pagkakamali? Si Hesukristo, kasama ang karunungan na ang anak lamang ng Diyos, ay makakapagbigay sa atin ng isang mahusay na aralin sa kung paano tayo dapat kumilos kapag humihingi ng dugo ang karamihan ng tao at paghihiganti. Ang sitwasyon ay hindi maaaring maging panahunan. Anong barbarity? Ang mga pinuno ng relihiyon, ang mga dapat maging halimbawa ng awa, ay may mga bato sa kanilang mga kamay, handa nang magsagawa ng isang parusang kamatayan. Halos makikinig tayo sa pagbulong ng karamihan, makita ang uhaw na mukha ng karahasan, habang ang babae, nanginginig sa takot, marahil ay nakita na ang kanyang buhay na dumaan sa harap ng kanyang mga mata. Naisip mo na ba kung ano ang maramdaman niya sa oras na iyon? Kapag tila nawala ang lahat, kapag ang mga anino ay nakapaligid sa atin, iyon ay kung saan ang ilaw ng Diyos ay nagpapakita ng sarili sa hindi inaasahang paraan. Tulad ng sinabi ng awit 34:18, nariyan ang Panginoon ng quebrantos de corazon at i-save ang mga natanggal na espiritu. At kung ano ang nasira ng babaeng ito at ang espiritu ay masisira, ang susunod na mangyayari ay kung ano ang nabighani sa mga eskolar ng Biblia sa loob ng maraming siglo. Sa halip na tumugon kaagad sa paghihimok ng mga Pariseo, si Jesus ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. Siya ay sumandal at nagsimulang sumulat gamit ang kanyang daliri sa buhangin ng lupa. Ano ang isang disconcerting moment para sa lahat na naroroon? Isipin ang pagkalito sa mga mukha ng mga dumating na naghahanap ng isang palabas sa dugo at kamatayan. Ang anak ng Diyos, ang pandiwa na gumawa ng laman, ay nagsusulat sa katahimikan habang ang kapalaran ng isang babae ay nakabitin mula sa isang thread. Ang tila simpleng kilos na ito ay naglalaman ng isang mundo ng kahulugan at inaanyayahan tayo na sumasalamin sa lalim ng banal na awa. Kapag binabasa natin ng mabuti ang Biblia, nakikita natin na laging kumikilos si Jesus sa mga paraan na lumampas sa ating mga inaasahan ng tao, na ipinapakita sa atin na ang mga landas ng Diyos ay hindi ang ating mga landas. Ang gawaing ito,
ng pagsulat sa buhangin ay nagpapakita sa amin ng isang Diyos na hindi nahuli sa mga bitag ng mga tao. Nais ng mga Pariseo na subukan si Jesus. Kung suportado niya ang pagbato, salungat niya ang kanyang mensahe ng pag-ibig at kapatawaran. Kung pinatawad niya ito, sumalungat ang batas ni Moises. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay laging nakakahanap ng pangatlong paraan, isa na lumilipas sa ating mga dilemas ng tao. Hindi ka pa ba nangyari sa iyo na sa tingin mo ay nakulong sa pagitan ng dalawang masamang pagpipilian at biglang ipinakita sa iyo ng Diyos ang isang exit na hindi mo pa isinasaalang-alang? Ang pananampalataya kay Hesukristo ay nagpapahintulot sa atin na makita ang lampas sa mga limitasyon ng tao, pinubuksan ang ating mga mata sa mga posibilidad na ang ating pag-isip ay hindi maaring maglihi. Sa kritikal na sandaling ito, itinuro sa atin ni Jesus na ang tunay na hustisya ng banal ay lampas sa simpleng aplikasyon ng mga patakaran. Ito ay pinapagbinhi ng awa at karunungan. At habang ang lahat ay naglalaman ng paghinga, habang ang katahimikan ay naging mas mabigat sa templo na iyon, patuloy na sumusulat si Jesus, na gumugol ng oras, na lumilikha ng isang puwang para sa pagmuni, muni sa gitna ng kaguluhan. Hindi ba napakaganda kung paano tayo hinihintay ng Diyos? Pinipigilan natin ang ating mga impulses upang makita natin ng malinaw. Ang pasensya ay isang kabutihan na mahirap makuha sa aming pinabilis na mundo. Ngunit ang Biblia ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan nito, tulad ng sinabi ng Santiago 1:19-20. Ang bawat tao ay dapat na marinig, matagal na itong magsalita, kinakailangan upang pumunta, sapagkat ang poot ng tao ay hindi gumagana sa hustisya ng Diyos. Sa oras na iyon ng pag-igting, ipinakita sa atin ni Jesus na kung minsan ang katahimikan at pause ay mas malakas kaysa sa 1,000 mga salita at sa gayon sa isang simpleng kilos ng pagsulat sa buhangin, si El Salvador ay malapit ng magbago magpakailanman ang ating pag-unawa sa hustisya, kapatawaran at pagmamahal sa Diyos. Hindi ba ito kamangha? Manghang ang Biblia na sobrang detalye sa napakaraming mga sipi ay iniwan ang misteryo na ito ng hindi nalulutas. Sa loob ng maraming siglo, tinalakay ng mga tagasunod ni Hesukristo kung ano ang isinulat ng guro sa buhangin ng templo. Para bang nais ng Diyos na iwanan tayo ng isang uri ng espiritual na bugtong, isang blangko na puwang na nag-aanyaya sa atin na sumasalamin ng malalim. Ang pananampalataya ay hindi palaging nagbibigay sa amin ng lahat ng mga sagot na inihahain sa pilak na tray. Minsan inaanyayahan tayo na magnilay, tumingin, upang palalimin ang mga banal na misteryo. Tulad ng Kawikaan 25:2, ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumasakop sa isang issue, ngunit ang kaluwalhatian ng mga hari ay upang siyasatin ito, at kung ano ang bagay na ito ay sinisiyasat sa buong kasaysayan ng mga teologo, iskolar at mananampalataya sa buong mundo. Ang isa sa mga malawak na interpretasyon ay nagmumungkahi na isinulat ni Jesus ang mga nakatagong kasalanan ng mga Pariseo na nandoon. Isipin ang eksena. Ang mga pinuno ng relihiyon na lumitaw bilang hindi nagkakamali sa mga tao, biglang nakita ang kanilang pinakamadilim na mga lihim na isiniwalat sa buhangin ng daliri ng mismong anak ng Diyos. Hindi katakataka na isa-isa pinakawalan nila ang mga bato at umalis. Ang Biblia ay nagpapaalala sa amin ng Hebreo 4:13 na walang nilikha na bagay na hindi ipinapakita sa pagkakaroon nito. Sa halip ang lahat ng mga bagay ay hubad at bukas sa mga mata ng isa na dapat nating account. Marahil ay ipinapakita ni Jesus sa isang praktikal at malakas na paraan na siya, pagiging Diyos na nagkatawang tao, ay alam na perpekto ang bawat madilim na sulok ng puso ng tao. Ano ang isang hindi komportable na sandali ay dapat na para sa mga nagsusumbong na naniniwala sa kanilang sarili na perpekto. Ang isa pang interpretasyon hindi gaanong malalim ay nauugnay sa isang daanan mula kay Propeta Jeremias. Sa Jeremias 17:13 nabasa natin, O Jehovah, pag-asa ng Israel, lahat ng mga nag-iiwan sa iyo ay mahihiya, at ang mga umalis sa akin ay nakarehistro sa mundo, dahil iniwan nila si Jehovah, tagsibol ng mga nabubuhay na tubig. Hindi ba hanga ang koneksyon na ito? Si Jesus ay maaring literal na matupad ang hula na ito, na isinulat sa mundo ang mga pangalan ng mga nag-iwan sa Diyos na sundin ang kanilang sariling legalistikong interpretasyon ng pananampalataya.
Sa Biblia, ang bawat detalye ay may layunin. Ang bawat kilos ni Jesus ay puno ng kahulugan at maraming beses nag-uugnay sa mga pangako at hula ng lumang tipan na nagpapakita sa amin ng perpektong pagpapatuloy ng banal na plano sa buong kasaysayan ng kaligtasan. Marahil ang pinakamagagandang interpretasyon na si Jesus ay nagsasagawa ng isang simbolikong gawa ng biyaya at awa. Sa kultura ng sinaunang gitnang silangan, ang pagsulat sa buhangin ay isang gawaing ephemeral. Mabilis na nawala ang pagsulat gamit ang hangin o kapag humakbang. Maaaring ang tagapagligtas ay naglalarawan kung paano tinatrato ng Diyos ang ating mga kasalanan kapag tunay na pinagsisisihan natin ito. Isinusulat niya ang mga ito kung saan madali silang mabubura, hindi sa bato, kung saan mananatili silang magpakailanman, tulad ng ipinangako ni Isaiah 43:25. Ako ang tinanggal ang iyong mga paghihimagsik para sa pag-ibig ng aking sarili at hindi ko maaalala ang iyong mga kasalanan. Hindi ba pinupuno ka ng pag-asang malaman na ang Diyos ay hindi pinapanatili ang permanenteng talaan ng ating mga pagkakamali? Kapag pinupuntahan natin siya na may taimtim na puso, ang pananampalataya kay Jesus ay nagpapahintulot sa atin na maranasan ang manghang katotohanan na ito. Ang ating mga kasalanan ay nakasulat sa buhangin, hindi sa bato. Ang alam natin nang may katiyakan ay, maging ito ang isinulat ni Jesus sa buhangin na iyon, ay may malalim na epekto sa lahat ng naroroon. Sinasabi ng Biblia na ang mga akusado ay nagpunta isa-isa na nagsisimula sa pinakaluma. Marahil ang mga taon ay nagbigay sa kanila ng higit na kamalayan sa kanilang sariling mga pagkakamali. O marahil ay marami silang mga kasalanan na naipon kaysa sa mga kabataan. Maging tulad nito, kung ano ang isinulat ni Jesus na nakamit kung ano ang tila imposible, pagbabago ng isang sitwasyon ng puot at malapit na karahasan sa isang sandali ng pagsisiyasat at pagkilala sa pagkasira ng tao mismo. At ito ay nagpapaalala sa atin ng isa pang mahusay na katotohanan. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng mahusay na mga talumpati o manghang mga himala upang mabago ang mga imposible na sitwasyon. Minsan, ang isang simpleng kilos, tulad ng pagsulat sa buhangin, ay sapat na upang matupad ang iyong kalooban at ang iyong pag-ibig ay nanaig sa puot. Bilang awit 33:9, sapagkat sinabi niya at ginawa, nagpadala siya at umiiral. Ang kapangyarihan ng Diyos ay madalas na ipinakita sa pinakasimpleng mga kilos, ngunit may mga pambihirang resulta. Sa loob ng maraming siglo, tinalakay ng mga tagasunod ni Hesukristo kung ano ang isinulat ng guro sa buhangin ng templo. Para bang nais ng Diyos na iwanan tayo ng isang uri ng espiritual na bugtong, isang blangko na puwang na nagaanyaya sa atin na sumasalamin ng malalim. Ang pananampalataya ay hindi palaging nagbibigay sa amin ng lahat ng mga sagot na inihahain sa pilak na tray. Minsan inaanyayahan tayo na magnilay, tumingin, upang palalimin ang mga banal na misteryo. Tulad ng Kawikaan 25:2. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumasakop sa isang issue, ngunit ang kaluwalhatian ng mga hari ay upang siyasatin ito. At kung ano ang bagay na ito ay sinisiyasat sa buong kasaysayan ng mga teologo, iskolar at mananampalataya sa buong mundo. Ang isa sa mga pinakamalawak na interpretasyon ay nagmumungkahi na isinulat ni Jesus ang mga nakatagong kasalanan ng mga Pariseo na nandoon. Isipin ang eksena, ang mga pinuno ng relihiyon na lumitaw bilang hindi nagkakamali sa mga tao, biglang nakita ang kanilang pinakamadilim na mga lihim na isiniwalat sa buhangin ng daliri ng mismong anak ng Diyos. Hindi katakataka na isa-isa, pinakawalan nila ang mga bato at umalis. Ang Biblia ay nagpapaalala sa amin ng Hebreo 4:3 na walang nilikha na bagay na hindi ipinapakita sa pagkakaroon nito. Sa halip ang lahat ng mga bagay ay hubad at bukas sa mga mata ng isa na dapat nating account. Marahil ay ipinapakita ni Jesus sa isang praktikal at malakas na paraan na siya, pagiging Diyos na nagkatawang tao, ay alam na perpekto ang bawat madilim na sulok ng puso ng tao. Ano ang isang hindi komportable na sandali ay dapat na para sa mga nagsusumbong na naniniwala sa kanilang sarili na perpekto? Ang isa pang interpretasyon hindi gaanong malalim ay nauugnay sa isang daanan mula kay Propeta Jeremias. Sa Jeremias 17:13 nabasa natin, O Jehovah, pag-asa ng Israel,
Lahat ng mga nag-iiwan sa iyo ay mahihiya, at ang mga umalis sa akin ay nakarehistro sa mundo, dahil iniwan nila si Jehovah, tagsibol ng mga nabubuhay na tubig. Hindi ba hanga ang koneksyon na ito? Si Jesus ay maaaring literal na matupad ang hula na ito, na isinulat sa mundo ang mga pangalan ng mga iwan sa Diyos na sundin ang kanilang sariling legalistikong interpretasyon ng pananampalataya. Sa Biblia, ang bawat detalye ay may layunin. Ang bawat kilos ni Jesus ay puno ng kahulugan at maraming beses nag-uugnay sa mga pangako at hula ng lumang tipan na nagpapakita sa amin ng perpektong pagpapatuloy ng banal na plano sa buong kasaysayan ng kaligtasan. Marahil ang pinakamagagandang interpretasyon na si Jesus ay nagsasagawa ng isang simbolikong gawa ng biyaya at awa. Sa kultura ng sinaunang gitnang silangan, ang pagsulat sa buhangin ay isang gawaing ephemeral. Mabilis na nawala ang pagsulat gamit ang hangin o kapag humakbang. Maaaring ang tagapagligtas ay naglalarawan kung paano tinatrato ng Diyos ang ating mga kasalanan kapag tunay na pinagsisisihan natin ito. Isinusulat niya ang mga ito kung saan madali silang mabubura, hindi sa bato kung saan mananatili silang magpakailanman, tulad ng ipinangako ni Isaiah 43:25. Ako ang tinanggal ang iyong mga paghihimagsik para sa pag-ibig ng aking sarili, at hindi ko maaalala ang iyong mga kasalanan. Hindi ba pinupuno ka ng pag-asang malaman na ang Diyos ay hindi pinapanatili ang permanenteng talaan ng ating mga pagkakamali kapag pinupuntahan natin siya na may taimtim na puso? Ang pananampalataya kay Jesus ay nagpapahintulot sa atin na maranasan ang manghang katotohanan na ito. Ang ating mga kasalanan ay nakasulat sa buhangin, hindi sa bato. Ang alam natin ng may katiyakan ay maging ito ang isinulat ni Jesus sa buhangin na iyon ay may malalim na epekto sa lahat ng naroroon. Sinasabi ng Biblia na ang mga akusado ay nagpunta isa-isa na nagsisimula sa pinakaluma. Marahil ang mga taon ay nagbigay sa kanila ng higit na kamalayan sa kanilang sariling mga pagkakamali, o marahil ay marami silang mga kasalanan na naipon kaysa sa mga kabataan. Maging tulad nito, kung ano ang isinulat ni Jesus na nakamit kung ano ang tila imposible. Pagbabago ng isang sitwasyon ng puot at malapit na karahasan sa isang sandali ng pagsisiyasat at pagkilala sa pagkasira ng tao mismo. At ito ay nagpapaalala sa atin ng isa pang mahusay na katotohanan. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng mahusay na mga talumpati o manghang mga himala upang mabago ang mga imposible na sitwasyon. Minsan, ang isang simpleng kilos, tulad ng pagsulat sa buhangin, ay sapat na upang matupad ang iyong kalooban at ang iyong pag-ibig ay nanaig sa poot, bilang awit 33:9. Sapagkat sinabi niya at ginawa, nagpadala siya at umiiral. Ang kapangyarihan ng Diyos ay madalas na ipinakita sa pinakasimpleng mga kilos, ngunit may pambihirang mga resulta. Ano ang isang dramatikong sandali, mga kaibigan? Matapos ang katahimikan na puno ng pag-igting, habang pinapanood ng lahat si Jesus na misteryosong sumusulat sa buhangin, ang instant summit ng kwentong ito na sinabi sa atin ni Juan sa kanyang ebanghelyo. Si Jesucristo, kasama ang autoridad na iyon lamang ang anak ng Diyos ang maaaring magpakita, isinasama at binibigkas ang isa sa pinakamalakas at revolusyonaryong parirala ng buong Biblia. Ang isa na walang kasalanan sa iyo ang unang nagtapon ng bato laban dito. Juan 8:7. Anong pahayag? Sa mga salitang ito, ang ating tagapagligtas ay hindi lamang mga hamon na naroroon ng mga Pariseo, ngunit naglulunsad din ng isang hamon sa bawat isa sa atin na nagbasa ng milenya ng daanan na ito mamaya. Ilang beses na tayong handa na maglabas ng mga bato laban sa iba, nakalimutan ang ating sariling mga pagkakamali? Inaanyayahan tayo ng tunay na pananampalataya na tingnan muna ang ating sarili bago hatulan ng iba. Ang pariralang ito ni Jesus ay tulad ng isang salamin na inilalagay sa harap ng bawat puso ng tao. Dumating ang mga Pariseo na naghahanap ng isang pagsubok laban sa mga kababaihan, ngunit natapos na nakaharap sa kanilang sariling pagsubok. Ano ang isang hindi inaasahang pagliko? Para bang sinabi sa kanila ng Diyos, nais mo bang pag-usapan ang tungkol sa kasalanan? Magsimula tayo sa iyo. Patuloy na ipinapaalala sa atin ng Biblia ang katotohanan ito sa mga sipi tulad ng Mateo, 80 Better, 3-5, kung saan sinabi ni Jesus,
Bakit mo tinitingnan ang dayami na nasa mata ng iyong kapatid at hindi nakikita ang sinag na nasa iyong sariling mata? Mapagkunwari, alisin muna ang sinag ng iyong sariling mata at pagkatapos ay makikita mo ng maayos upang makuha ang dayami mula sa mata ng iyong kapatid. Ang prinsipyong ito ay mahalaga sa ating kaugnayan sa Diyos at sa iba pa. Ang pagpapakumbaba ng pagkilala sa ating sariling mga pagkakamali ay dapat unahan ng anumang sign ng iba. Ang pinakakahangahangang bagay tungkol sa kwentong ito ay upang obserbahan ang reaksyon ng mga nagsusumbong. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na nang marinig ang mga salitang ito, inakusahan ng kanilang budhi, lumabas sila ng paisa-isa simula sa pinakaluma hanggang sa mga huling Juan Criorniver. Napakalakas ng imahe. Ang mga kalalakihan na dumating bilang walang humpay na mga hukom, uhaw sa dugo, na may mga bato sa kanilang mga kamay, na ngayon ay nagretiro sa katahimikan, hindi natalo ng pisikal na puwersa, kundi ng espiritual na katotohanan na itinanim ni Jesus sa kanilang mga puso. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang nagbabago. Tulad ng sinabi ng Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at epektibo at mas matalim kaysa sa anumang tabak ng dalawang gilid at tumagos sa kaluluwa at espiritu, ang mga juncture at ang mga utak at nakikilala ang mga saloobin at hangarin ng puso. Sa pamamagitan ng isang solong parirala, inilantad ni Jesus ang mga panloob na pagkakasalungatan ng mga kalalakihang ito na nangangaral ng batas, ngunit hindi ito nabuhay ng lubusan. Ang eksenang ito ay nagtuturo sa amin ng isang bagay na pangunahing tungkol sa banal na hustisya, habang ang hustisya ng tao ay madalas na naghahangad na parusahan, ituro at sirain. Ang hustisya ng Diyos ay naghahangad na ibalik, pagalingin at magbago. Hindi na si Jesus ay hindi pinapansin ang kasalanan ng mga kababaihan. Kalaunan ay sasabihin niya sa kanya na pumunta at hindi kaunti pa. Ngunit ipinapakita niya na ang tunay na layunin ng batas ng Diyos ay hindi ang pagkawasak ng makasalanan, ngunit ang pagpapanumbalik nito. Tulad ng paalalahanan sa atin ni Propeta Ezekiel, sinabi ng Diyos, mas gusto ko ba ang aking sarili sa pagkamatay ng mga masasama? Sabi ni Panginoong Diyos, hindi ko ako nasisiyahan kaysa sa hiwalay sa iyong maling uugali at mabuhay? Ezekiel 23:23. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay nagpapahintulot sa atin na maunawaan na ang Diyos ay laging naghahanap ng landas para sa pagtubos kahit na sa mga sitwasyon na tila mas desperado. At sa gayon, bato pagkatapos ng bato, nahulog sila sa lupa. Ang bawat bingi na pumutok sa isang inabandunang bato ay kumakatawan sa isang tagumpay ng ibig sa puot ng awa sa walang humpay na paghuhusga ng katotohanan tungkol sa pagkukunwari. Maaari mo bang isipin ang tunog? Ang bawat bato na nahulog ay tulad ng isang amen sa katotohanan na inihayag ni Jesus. Sinasabi sa amin ng Biblia sa Santiago 2:13 na ang mercy ay nagtagumpay sa paglilitis at iyon mismo ang nangyayari sa eksenang iyon. Ang nagsimula bilang isang pagtatangka upang mahuli si Jesus sa isang pagkakasalungatan, natapos na maging isang malakas na pagpapakita ng kanyang banal na karunungan at ang kanyang kakayahang magbago ng mga imposible na sitwasyon. At habang ang mga kalalakihan na iyon ay lumayo, marahil sa unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon sila ay matapat na nahaharap sa kanilang sariling mga pagkakamali. Ang kanilang sariling maingat na nakatagong mga kasalanan sa ilalim ng mantle ng religiosity. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga buhay na binago nila sa araw na iyon, hindi lamang sa akusadong babae, kundi pati na rin sa ilan sa mga nagsusumbong na, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakaranas ng pagkumbinsi ng Espiritu ng Diyos na hawakan ang kanilang mga matigas na puso. Ano ang isang dramatikong sandali, mga kaibigan? Matapos ang katahimikan na puno ng pag-igting, habang pinapanood ng lahat si Jesus na misteryosong sumusulat sa buhangin, ang instant summit ng kwentong ito na sinabi sa atin ni Juan sa kanyang ebanghelyo. Si Hesukristo, kasama ang autoridad na iyon lamang ang anak ng Diyos ang maaaring magpakita, isinasama at binibigkas ang isa sa pinakamalakas at revolusyonaryong parirala ng buong Biblia. Ang isa na walang kasalanan sa iyo ang unang nagtapon ng bato laban dito. Juan 8:7. Anong pahayag?
Sa mga salitang ito, ang ating tagapagligtas ay hindi lamang mga hamon na naroroon ng mga Pariseo, ngunit naglulunsad din ng isang hamon sa bawat isa sa atin na nagbasa ng milenya ng daanan na ito mamaya. Ilang beses na tayong handa na maglabas ng mga bato. Laban sa iba, nakalimutan ang ating sariling mga pagkakamali. Inaanyayahan tayo ng tunay na pananampalataya na tingnan muna ang ating sarili bago hatulan ng iba. Ang pariralang ito ni Jesus ay tulad ng isang salamin na inilalagay sa harap ng bawat puso ng tao. Dumating ang mga Pariseo na naghahanap ng isang pagsubok laban sa mga kababaihan, ngunit natapos na nakaharap sa kanilang sariling pagsubok. Ano ang isang hindi inaasahang pagliko? Para bang sinabi sa kanila ng Diyos, "Nais mo bang pag-usapan ang tungkol sa kasalanan? Magsimula tayo sa iyo." Patuloy na ipinapaalala sa atin ng Biblia ang katotohanan ito sa mga sipi tulad ng Mateo 7:3 kung saan sinabi ni Jesus, "Bakit mo tinitingnan ang dayami na nasa mata ng iyong kapatid at hindi nakikita ang sinag na nasa iyong sariling mata? Mapagkunwari, alisin muna ang sinag ng iyong sariling mata at pagkatapos ay makikita mo ng maayos upang makuha ang dayami mula sa mata ng iyong kapatid." Ang prinsipyong ito ay mahalaga sa ating kaugnayan sa Diyos at sa iba pa. Ang pagpapakumbaba ng pagkilala sa ating sariling mga pagkakamali ay dapat unahan ang anumang pagsign ng iba. Ang hangang bagay tungkol sa kwentong ito ay upang obserbahan ang reaksyon ng mga nagsusumbong. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na nang marinig ang mga salitang ito, inakusahan ng kanilang budhi, lumabas sila ng paisa-isa simula sa pinakaluma hanggang sa mga huling. Juan 8:9. Napakalakas ng imahe. Ang mga kalalakihan na dumating bilang walang humpay na mga hukom, uhaw sa dugo, na may mga bato sa kanilang mga kamay, na ngayon ay nagretiro sa katahimikan, hindi natalo ng pisikal na puwersa kundi ng espiritual na katotohanan na itinanim ni Jesus sa kanilang mga puso. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang nagbabago, tulad ng sinabi ng Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at epektibo at mas matalim kaysa sa anumang tabak ng dalawang gilid at tumagos sa kaluluwa at espiritu, ang mga juncture at ang mga utak, at nakikilala ang mga saloobin at hangarin ng puso. Sa pamamagitan ng isang solong parirala, inilantad ni Jesus ang mga panloob na pagkakasalungatan ng mga kalalakihang ito na nangangaral ng batas ngunit hindi ito nabuhay ng lubusan. Ang eksenang ito ay nagtuturo sa amin ng isang bagay na pangunahing tungkol sa banal na hustisya. Habang ang hustisya ng tao ay madalas na naghahangad na parusahan, ituro at sirain, ang hustisya ng Diyos ay naghahangad na ibalik, pagalingin at magbago. Hindi na si Jesus ay hindi pinapansin ang kasalanan ng mga kababaihan. Kalaunan ay sasabihin niya sa kanya na pumunta at hindi kaunti pa. Ngunit ipinapakita niya na ang tunay na layunin ng batas ng Diyos ay hindi ang pagkawasak ng makasalanan, ngunit ang pagpapanumbalik nito. Tulad ng paalalahanan sa atin ni Propeta Ezekiel, sinabi ng Diyos, "Mas gusto ko ba ang aking sarili sa pagkamatay ng mga masasama?" Sabi ni Panginoong Diyos, "Hindi ko ako nasisiyahan kaysa sa hiwalay sa iyong maling pag-uugali at mabuhay." Ezekiel 18:23. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay nagpapahintulot sa atin na maunawaan na ang Diyos ay laging naghahanap ng landas para sa pagtubos, kahit na sa mga sitwasyon na tila mas desperado. At sa gayon, bato pagkatapos ng bato, nahulog sila sa lupa. Ang bawat bingi na pumutok sa isang inabandonang bato ay kumakatawan sa isang tagumpay ng pag-ibig sa puot, ng awa sa walang humpay na paghuhusga, ng katotohanan tungkol sa pagkukunwari. Maaari mo bang isipin ang tunog? Ang bawat bato na nahulog ay tulad ng isang amen sa katotohanan na inihayag ni Jesus. Sinasabi sa amin ng Biblia sa Santiago 2:13 na ang mercy ay nagtagumpay sa paglilitis at iyon mismo ang nangyayari sa eksenang iyon. Ang nagsimula bilang isang pagtatangka upang mahuli si Jesus sa isang pagkakasalungatan natapos na maging isang malakas na pagpapakita ng kanyang banal na karunungan at ang kanyang kakayahang magbago ng mga imposible na sitwasyon. At habang ang mga kalalakihan na iyon ay lumayo, marahil sa unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, sila ay matapat na nahaharap sa kanilang sariling mga pagkakamali, ang kanilang sariling maingat na nakatagong mga kasalanan sa ilalim ng mantle ng religiosity.
Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga buhay na binago nila sa araw na iyon, hindi lamang sa akusadong babae, kundi pati na rin sa ilan sa mga nagsusumbong na, sa unahang pagkakataon, ay nakaranas ng pagkumbinsi ng Espiritu ng Diyos na hawakan ang kanilang mga matigas na puso. Anong gumagalaw na eksena tayo ngayon mga kaibigan? Kapag nakaupo ang alikabok at nawala ang huling akusado, 2 tao lamang ang nananatili sa puwang ng templo, si Jesus at ang babae. Sa isang banda, ang anak ng Diyos, ang perpektong pagkakatawang tao ng banal na pag-ibig. Sa kabilang dako, isang babaeng nasira na sandali bago ang kamatayan at ngayon ay nahaharap sa mismong mapagkukunan ng buhay. Ang matalik na engkwentro na ito ay nagpapakita ng puso ng Diyos ng ilang mga eksena sa Biblia. Sumali si Jesus at tinanong siya ng lambing, "Babae, nasaan ang mga akusado sa iyo? Wala namang hinatulan ka?" Juan 8:10. Isipin ang tinig ni Kristo. Anong tamis ang dapat magkaroon sa oras na iyon? Hindi ito ang tinig ng isang matinding hukom, ngunit iyon ng isang mahabagin na tagapagligtas na nagmamalasakit sa estado ng kanyang kaluluwa. Ang tugon ng babae ay maikli, ngunit malalim na makabuluhan. "Wala, Ginoo." Juan 8:11. Pansinin na tinawag niya siyang Panginoon, tahasang kinikilala ang banal na awtoridad ni Jesus. Sa kritikal na sandali na iyon, marahil sa unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ang babaeng ito ay nakakaranas kung ano ang ibig sabihin na maging sa piling purong biyaya. Itinuturo sa atin ng Biblia na kung saan ang kasalanan ay dumami biyaya, Roma 5:20. At ang babaeng ito ay malapit nang maranasan ang katotohanan ng unang kamay. Sa buong buhay niya, marahil ay kilala niya ang relihiyon bilang isang hanay ng mga patakaran at paniniwala, ngunit ngayon ay kilala niya ng personal ang Diyos. Sa Diyos na kay Hesukristo ay inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Isang Diyos na hindi dumating upang hatulan, ngunit upang makatipid, tulad ng sinabi ni Juan 3:17, sapagkat hindi ipinadala ng Diyos ang kanyang anak sa mundo upang hatulan ang mundo, ngunit para sa mundo ay maligtas sa kanya. At pagkatapos ay dumating ang pinakahuling sandali, ang parirala na sumasalamin sa mga siglo bilang isang parola ng pag-asa para sa milyong mga tao. Ni hindi kita hinatulan, pumunta at hindi kaunti pa, Juan 8:11. Ano ang isang revolusyonaryong pahayag? Sa mga simpleng salitang ito, perpektong pinagsasama ni Jesus ang biyaya at katotohanan, kapatawaran at kabanalan. Hindi nito pinapansin ang kasalanan. Wala pang kaunti ay nagpapahiwatig ng isang malinaw na pagkilala sa paglabag nito, ngunit hindi pinapayagan ang kasalanan na magkaroon ng huling salita. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagpapahintulot sa atin na mabuhay sa manghang pag-igting na ito. Tumatanggap tayo ng isang kapatawaran na hindi tayo karapat, dapat at sa parehong oras, tinawag tayo sa isang buhay na kabanalan na sumasalamin sa likas na katangian ng mga nagpatawad sa atinan. Tulad ng sinabi ng 1 Pedro 15:16. Ngunit, tulad ng isang tumawag sa iyo ay banal, ikaw din ang mga santo sa lahat ng iyong paraan ng pamumuhay, dahil nakasulat ay, maging banal, dahil banal ako. Mahalaga na maunawaan na si Jesus ay hindi aprubahan ng kasalanan o binabawasan ang kanyang grabidad. Ang parehong Diyos na nagsasabing, ni hindi kita hinatulan, ay nagsabi din na wala ng kaunti. Dito makikita natin ang perpektong pagkakaisa sa pagitan ng banal na awa at hustisya. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang sweldo ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma 6:23. Si Jesus ay hindi dumating upang puksain ang moral na batas ng Diyos, ngunit upang matupad ito sa ating lugar at bigyan tayo ng kapangyarihang mabuhay alinsunod sa Kanya. Ang babaeng ito ay nakatanggap ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa isang simpleng legal na pagbubukod. Tumanggap siya ng isang bagong pagkakataon, isang paanyaya sa isang buhay na binago ng pulong kasama si El Salvador. At ito mismo ang inaalok sa atin ng Diyos sa bawat isa sa atin kapag nilapitan natin siya ng mga nasirang puso. Hindi lamang ang kapatawaran ng ating mga nakaraang pagkakamali, ngunit ang kapangyarihang mabuhay ng iba sa hinaharap. Naisip mo ba ang nangyari sa babaeng ito mamaya? Hindi sinabi sa amin ng Biblia,
Ngunit maaari nating isipin na ang kanyang buhay ay hindi na pareho. Paano ito matapos ang gayong pagbabagong anyo na nakatagpo kay Hesukristo? Marahil siya ay naging isa sa kanyang mga tagasunod. Marahil ay naroroon siya sa pagpapako sa krus. O marahil ito ay isa sa mga unang Kristiyano pagkatapos ng Pentecostes. Ang alam natin ay nagkaroon siya ng pagkakataon na maranasan kung ano ang inilarawan ni Haring David sa awit 103:12. Gaano karami ang silangan ng kanluran na ginawa ang ating mga paghihimagsik sa amin. Ito ang himala ng banal na kapatawaran. Ang Diyos ay hindi lamang pinatawad, ngunit nakakalimutan itinapon ang ating mga kasalanan sa ilalim ng dagat, tulad ng sinabi ng propetang si Mika, 7:19, at ang hangang bagay ay ang parehong biyaya na ito ay magagamit para sa bawat isa sa atin ngayon, anuman ang seryoso sa ating mga pagkakamali o kung gaano kalayo ang naniniwala na tayo ay mula sa Diyos. Ang kwentong ito ay nag-iiwan sa amin ng isang malakas na aralin tungkol sa totoong katangian ng Diyos. Habang ang mga Pariseo ay kumakatawan sa isang relihiyon batay sa paghuhusga, pagkondena at pagbubukod, ipinakita sa atin ni Jesus ang isang landas ng pananampalataya, batay sa awa, pagsasama at pagbabagong anyo. Tulad ng sinabi ni Santiago 2:13, sapagkat ang paghatol na walang awa ay gagawin sa isa na hindi gumagawa ng awa at ang mga tagumpay ng awa sa paghuhusga. Sa engkwentro na ito sa pagitan ni Jesus at ng mapang-akit na babae, nakikita natin ang katotohanan na ito na kumikilos. Ang banal na awa ay nagtagumpay na maluwalhati sa paghatol ng tao. At ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa babaeng iyon sa malayong araw. Magagamit ito para sa bawat isa sa atin na nagpunta sa paa ni Jesus na kinikilala ang ating pangangailangan para sa kanyang biyaya. Tinitiyak sa atin ng Biblia na kung ipagtapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin ang ating mga kasalanan at linisin tayo ng lahat ng kasamaan. Verse 1:9. Ito ang mabuting balita ng Ebanghelyo, ang mismong kakanyahan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kahit na ano ang nagawa natin, laging may pag-asa at isang bagong posibleng simula kay Hesukristo. Kapag nakaupo ang alikabok at nawala ang huling akusado, 2 tao lamang ang nananatili sa puwang ng templo, si Jesus at ang babae. Sa isang banda ang anak ng Diyos, ang perpektong pagkakatawang tao ng banal na pag-ibig. Sa kabilang dako, isang babaeng nasira, na sandali bago ang kamatayan at ngayon ay nahaharap sa mismong mapagkukunan ng buhay. Ang matalik na engkwentro na ito ay nagpapakita ng puso ng Diyos ng ilang mga eksena sa Biblia. Sumali si Jesus at tinanong siya ng lambing, "Babae, nasaan ang mga akusado sa iyo? Wala namang hinatulan ka?" Juan 8:10. Isipin ang tinig ni Kristo, anong tamis ang dapat magkaroon sa oras na iyon. Hindi ito ang tinig ng isang matinding hukom, ngunit iyon ng isang mahabagin na tagapagligtas na nagmamalasakit sa estado ng kanyang kaluluwa. Ang tugon ng babae ay maikli ngunit malalim na makabuluhan. "Wala, Ginoo." Juan 8:11. Pansinin na tinawag niya siyang Panginoon, tahasang kinikilala ang banal na autoridad ni Jesus. Sa kritikal na sandali na iyon, marahil sa unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ang babaeng ito ay nakakaranas kung ano ang ibig sabihin na maging sa piling purong biyaya. Itinuturo sa atin ng Biblia na kung saan ang kasalanan ay dumami, biyaya. Romans 5:20. At ang babaeng ito ay malapit ng maranasan ang katotohanan ng unang kamay. Sa buong buhay niya, marahil ay kilala niya ang relihiyon bilang isang hanay ng mga patakaran at paniniwala. Ngunit ngayon ay kilala niya ng personal ang Diyos. Sa Diyos na kay Hesukristo ay inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Isang Diyos na hindi dumating upang hatulan ngunit upang makatipid, tulad ng sinabi ni Juan 3:17, sapagkat hindi ipinadala ng Diyos ang kanyang anak sa mundo upang hatulan ang mundo, ngunit para sa mundo ay maliligtas sa kanya. At pagkatapos ay dumating ang pinakahuling sandali, ang parirala na sumasalamin sa mga siglo bilang isang parola ng pag-asa para sa milyong mga tao. Ni hindi kita hinatulan, pumunta at hindi kaunti pa. Juan 8:11. Ano ang isang revolusyonaryong pahayag? Sa mga simpleng salitang ito,
perpektong pinagsasama ni Jesus ang biyaya at katotohanan, kapatawaran at kabanalan. Hindi nito pinapansin ang kasalanan. Wala pang kaunti ay nagpapahiwatig ng isang malinaw na pagkilala sa paglabag nito, ngunit hindi pinapayagan ang kasalanan na magkaroon ng huling salita. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagpapahintulot sa atin na mabuhay sa manghang pag-igting na ito. Tumatanggap tayo ng isang kapatawaran na hindi tayo karapat. Dapat at, sa parehong oras, tinawag tayo sa isang buhay na kabanalan na sumasalamin sa likas na katangian ng mga nagpatawad sa atin. Tulad ng sinabi ng 1 Pedro 1:15-16. Ngunit, tulad ng isang tumawag sa iyo ay banal, ikaw din ang mga santo sa lahat ng iyong paraan ng pamumuhay. Dahil nakasulat ay, maging banal, dahil banal ako. Mahalaga na maunawaan na si Jesus ay hindi aprubahan ang kasalanan o binabawasan ang kanyang grabidad. Ang parehong Diyos na nagsasabing, ni hindi kita hinatulan ay nagsabi din na wala ng kaunti. Dito makikita natin ang perpektong pagkakaisa sa pagitan ng banal na awa at hustisya. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang sweldo ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma 6:23. Si Jesus ay hindi dumating upang puksain ang moral na batas ng Diyos, ngunit upang matupad ito sa ating lugar at bigyan tayo ng kapangyarihang mabuhay alinsunod sa Kanya. Ang babaeng ito ay nakatanggap ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa isang simpleng legal na pagbubukod. Tumanggap siya ng isang bagong pagkakataon, isang paanyaya sa isang buhay na binago ng pulong kasama si El Salvador. At ito mismo ang inaalok sa atin ng Diyos sa bawat isa sa atin kapag nilapitan natin siya ng mga nasirang puso. Hindi lamang ang kapatawaran ng ating mga nakaraang pagkakamali, ngunit ang kapangyarihang mabuhay ng iba sa hinaharap. Naisip mo ba ang nangyari sa babaeng ito mamaya? Hindi sinabi sa amin ng Biblia, ngunit maaari nating isipin na ang kanyang buhay ay hindi na pareho. Paano ito matapos ang gayong pagbabagong anyo na nakatagpo kay Hesu Kristo? Marahil siya ay naging isa sa kanyang mga tagasunod. Marahil ay naroroon siya sa pagpapako sa krus. O marahil ito ay isa sa mga unang Kristiyano pagkatapos ng Pentecostes. Ang alam natin ay nagkaroon siya ng pagkakataon na maranasan kung ano ang inilarawan ni Haring David sa awit 103:12. Gaano karami ang silangan ng kanluran na ginawa ang ating mga paghihimagsik sa amin. Ito ang himala ng banal na kapatawaran. Ang Diyos ay hindi lamang pinatawad, ngunit nakakalimutan, itinapon ang ating mga kasalanan sa ilalim ng dagat, tulad ng sinabi ng propetang si Mika 7:19. At ang pinakamakahanga-hangang bagay ay ang parehong biyaya na ito ay magagamit para sa bawat isa sa atin ngayon, anuman ang seryoso sa ating mga pagkakamali o kung gaano kalayo ang naniniwala na tayo ay mula sa Diyos. Ang kwentong ito ay nag-iiwan sa amin ng isang malakas na aralin tungkol sa totoong katangian ng Diyos. Habang ang mga Pariseo ay kumakatawan sa isang relihiyon batay sa paghuhusga, pagkondena at pagbubukod, ipinakita sa atin ni Jesus ang isang landas ng pananampalataya batay sa awa, pagsasama at pagbabagong anyo. Tulad ng sinabi ni Santiago 2:13, sapagkat ang paghatol na walang awa ay gagawin sa isa na hindi gumagawa ng awa. At ang mga tagumpay ng awa sa paghuhusga, sa engkwentro na ito sa pagitan ni Jesus at ng mapang-akit na babae, nakikita natin ang katotohanan na ito na kumikilos. Ang banal na awa ay nagtagumpay na maluwalhati sa paghatol ng tao. At ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa babaeng iyon sa malayong araw. Magagamit ito para sa bawat isa sa atin na nagpunta sa paa ni Jesus na kinikilala ang ating pangangailangan para sa kanyang biyaya. Tinitiyak sa atin ng Biblia na kung ipagtapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin ang ating mga kasalanan at linisin tayo ng lahat ng kasamaan. 1 Juan 4:9. Ito ang mabuting balita ng Ebanghelyo, ang mismong kakanyahan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kahit na anong nagawa natin, laging may pag-asa at isang bagong posibleng simula kay Hesukristo. Mahal na mga kaibigan, ngayon na explore namin ang malakas na kwentong ito. Oras na upang dalhin ito sa ating kasalukuyan, sa ating pang-araw-araw na katotohanan.
sapagkat ang Biblia ay hindi lamang isang libro ng mga sinaunang kwento, ngunit isang buhay na mapagkukunan ng katotohanan na patuloy na nakikipag-usap sa atin ngayon. Naisip mo na ba kung ano ang isusulat ni Jesus sa buhangin ng iyong buhay kung siya ay nakaharap sa iyo sa oras na ito? Ito ay isang salamin na nag-aanyaya sa atin na tumingin sa salamin ng matapat upang suriin ang ating puso dahil ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Tulad ng sinabi ng awit 139:23-24. Eksam mo ako, O Diyos, at alam ang aking puso. Subukan mo ako at malaman ang aking mga saloobin. At tingnan kung mayroon akong paraan ng perversity at gabayan ako sa walang hanggang landas. Ang paanyaya na ito sa introspection ay isang pangunahing bahagi ng ating pananampalataya kay Hesukristo sapagkat kinikilala lamang ang ating kalagayan na makakaranas tayo ng pagbabagong anyo na inaalok niya. Nang makilala ni Jesus ang akusadong babaeng iyon, hindi niya isinulat ang kanyang kasalanan sa bato upang permanenteng nakarehistro. Isinulat niya ito sa arena kung saan ang hangin at mga yapak ay mabubura siya ng mabilis. Hindi ba ito isang magandang simbolo ng kung paano tinatrato ng Diyos ang ating mga pagkakamali? Kapag napunta tayo sa Kanya na may mga nagsisisi na puso, tinitiyak tayo ng Biblia sa Isaiah 1:18. Halika mamaya, sabi ni Jehovah, at account tayo kung ang iyong mga kasalanan ay tulad ng grana, tulad ng snow ay may embankwet, kung sila ay pula tulad ng crimson, darating sila tulad ng blanka lana. Ito ang manghang pangako ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang ating mga lugar, ang kanyang biyaya ay mas malakas. Ngunit upang maranasan ang paglilinis na ito, kailangan muna nating kilalanin bilang babaeng iyon na nangangailangan tayo ng banal na kapatawaran. Mayroong isang malalim na katanungan na ang kwentong ito ay nagdudulot sa amin. Mas malamang na isulat natin ang mga pagkakamali ng iba sa bato habang inaasahan nating isusulat sa buhangin. Gaano kadali ang pagkahulog sa pagkukunwari, mga kaibigan. Hinuhusgahan natin ang iba sa mga pagkakamali na ginagawa din natin. Marahil sa iba't ibang anyo, ngunit pantay na seryoso sa mga mata ng Diyos. Tinalakay ni Jesus ang kalakaran ng tao na ito nang sinabi niya, huwag hatulan upang hindi ka mahuhusgahan, sapagkat sa paglilitis na hinuhusgahan mo, hahatulan ka. At sa panukalang kung saan masusukat ka, Mateo 7:1-2. Inaanyayahan tayo ng totoong pananampalataya na maging maawain sa iba dahil inaasahan nating makakasama tayo ng Diyos. Kapag nauunawaan natin ang kadakilaan ng kapatawaran na natanggap natin, maaari lamang nating pahabain ang parehong biyaya sa mga nakapaligid sa atin. Isipin sandali na si Hesukristo ay nasa harap mo ngayon, na handa na ang kanyang daliri na sumulat sa buhangin ng iyong buhay. Ano ang isusulat ko? Marahil ay ituturo nito ang mga lugar ng iyong puso na pinananatiling sarado ka sa impluensya nito, mga ugnayan na nangangailangan ng pagpapanumbalik, mga pattern ng pag-iisip na hindi pinarangalan ng Diyos, o marahil ay i-highlight ang mga regalo at talento na iyong natanggap ngunit hindi mo inilagay sa paglilingkod sa kanilang kaharian. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Jeremias 17:10, Jehovah na sinusuri ang isip, na sinubukan ko ang puso, na bigyan ng bawat isa ayon sa kanilang paraan, ayon sa bunga ng kanilang mga gawa. Alam ng Diyos ang bawat sulok ng ating pagkatao, maging ang mga sumusubok na itago ang iba at sa ating sarili. Ngunit ang manghang bagay ay ang kaalamang ito ay hindi dumating sa pagkondena, ngunit may isang paanyaya sa pagbabagong anyo at paglaki. Ang kasaysayan ng adulteress ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi nagsusulat ng pagkondena sa ating buhay, ngunit pagpapanumbalik. Tulad ng sinabi ng duwagan mga taga-Korinto 12:15. Kaya kung may sino man kay Kristo, ang bagong nilalang ay, ang mga lumang bagay ay nangyari. Narito ang lahat ng mga bago. Ito ang kakanyahan ng Ebanghelyo, ang mabuting balita na nagbabago ng buhay. Ang ating mga kasalanan ay maaring mabura ng banal na awa at maaari tayong magsimula muli. Araw-araw ay isang pagkakataon upang payagan si Jesus na magsulat ng isang bagong kwento sa buhangin ng ating buhay. Isang kwento na hindi tinukoy ng ating nakaraan na bumagsak, ngunit sa pamamagitan ng kanyang pagtubos na biyaya, at ang pinakakahanga-hangang bagay ay ang paanyaya na ito ay bukas para sa lahat.
kahit gaano kalayo ang naniniwala na tayo ay mula sa Diyos. Tulad ng sinabi ng Roma 10:13, sapagkat ang lahat na humihimok sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya tatanungin kita, kaibigan, nakikinig ka sa akin. Ano ang isinulat ni Jesus sa buhangin ng iyong buhay ngayon? Pinapayagan mo ba ang iyong mga salita ng katotohanan at biyaya na baguhin ang iyong puso at kilos? Ang pananampalataya ay hindi lamang isang hanay ng mga paniniwala na tumango kami sa isip. Ito ay isang buhay na relasyon sa isang Diyos na patuloy na sumulat ng kanyang mensahe ng pag-ibig sa mga kalagayan ng ating pang-araw na buhay. At tulad ng babaeng iyon na nakatagpo ng kanyang sarili na nakaharap kay Jesus sa templo, mayroon din tayong pagkakataon na maranasan ang kanyang kapatawaran, makinig sa kanyang mga salita ng buhay. Tingnan at hindi kaunti pa. At mabago ng engkwentro, ang Biblia ay nagpapaalala sa atin ng mga pagdadalamhati, 21:9-23, na sa pamamagitan ng awa ni Jehova ay hindi tayo natupok sapagkat ang kanilang mga kaawaan ay hindi nabubulok. Bago ay tuwing umaga, mahusay ang iyong katapatan. Ang bawat bagong araw ay isang blangko na pahina kung saan nais ng Diyos na isulat ang kanyang kasaysayan ng pagtubos sa ating buhay. Ang tanong ay, bibigyan ba natin siya ng pahintulot na gawin ito? Sapagkat ang Biblia ay hindi lamang isang libro ng mga sinaunang kwento, ngunit isang buhay na mapagkukunan ng katotohanan na patuloy na nakikipag-usap sa atin ngayon. Naisip mo na ba kung ano ang isusulat ni Jesus sa buhangin ng iyong buhay? Kung siya ay nakaharap sa iyo sa oras na ito? Ito ay isang salamin na nag-aanyaya sa atin na tumingin sa salamin ng matapat upang suriin ang ating puso dahil ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Tulad ng sinabi ng awit 139:23-24, Eksam mo ako, O Diyos, at alam ang aking puso. Subukan mo ako at malaman ang aking mga saloobin. At tingnan kung mayroon akong paraan ng perversity at gabayan ako sa walang hanggang landas. Ang paanyaya na ito sa introspection ay isang pangunahing bahagi ng ating pananampalataya kay Hesukristo, sapagkat kinikilala lamang ang ating kalagayan na makakaranas tayo ng pagbabagong anyo na inaalok niya. Nang makilala ni Jesus ang akusadong babaeng iyon, hindi niya isinulat ang kanyang kasalanan sa bato upang permanenteng nakarehistro. Isinulat niya ito sa arena kung saan ang hangin at mga yapak ay mabubura siya ng mabilis. Hindi ba ito isang magandang simbolo ng kung paano tinatrato ng Diyos ang ating mga pagkakamali kapag napunta tayo sa Kanya na may mga nagsisisi na puso? Tinitiyak tayo ng Biblia sa Isaias 1:18. Halika mamaya, sabi ni Jehova, at account tayo. Kung ang iyong mga kasalanan ay tulad ng grana, tulad ng snow ay may embangket. Kung sila ay pula tulad ng crimson, darating sila tulad ng blangkalana. Ito ang manghang pangako ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang ating mga lugar, ang kanyang biyaya ay mas malakas. Ngunit upang maranasan ang paglilinis na ito, kailangan muna nating kilalanin bilang babaeng iyon na nangangailangan tayo ng banal na kapatawaran. Mayroong isang malalim na katanungan na ang kwentong ito ay nagdudulot sa amin. Mas malamang na isulat natin ang mga pagkakamali ng iba sa bato. Habang inaasahan nating isusulat sa buhangin, gaano kadali ang pagkahulog sa pagkukunwari, mga kaibigan. Hinuhusgahan natin ang iba sa mga pagkakamali na ginagawa din natin, marahil sa iba't ibang anyo ngunit pantay na seryoso sa mga mata ng Diyos. Tinalakay ni Jesus ang kalakaran ng tao na ito nang sinabi niya, huwag hatulan upang hindi ka mahuhusgahan, sapagkat sa paglilitis na hinuhusgahan mo hahatulan ka, at sa panukalang kung saan masusukat ka. Mateo 7:1-2. Inaanyayahan tayo ng totoong pananampalataya na maging maawain sa iba dahil inaasahan nating makakasama tayo ng Diyos. Kapag nauunawaan natin ang kadakilaan ng kapatawaran na natanggap natin, maaari lamang nating pahabain ang parehong biyaya sa mga nakapaligid sa atin. Isipin sandali na si Hesukristo ay nasa harap mo ngayon, na handa na ang kanyang daliri na sumulat sa buhangin ng iyong buhay. Ano ang isusulat ko? Marahil ay ituturo nito ang mga lugar ng iyong puso na pinananatiling sarado ka sa impluensya nito, mga ugnayan na nangangailangan ng pagpapanumbalik, mga pattern ng pag-iisip na hindi pinarangalan ng Diyos, o marahil ay i-highlight ang mga regalo at talento na iyong natanggap
ngunit hindi mo inilagay sa paglilingkod sa kanilang kaharian. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Jeremias 17:10, Jehovah, na sinusuri ang isip, na sinubukan ko ang puso, na bigyan ng bawat isa ayon sa kanilang paraan, ayon sa bunga ng kanilang mga gawa. Alam ng Diyos ang bawat sulok ng ating pagkatao, maging ang mga sumusubok na itago ang iba at sa ating sarili. Ngunit ang manghang bagay ay ang kaalamang ito ay hindi dumating sa pagkondena, ngunit may isang paanyaya sa pagbabagong anyo at paglaki. Ang kasaysayan ng adulteress ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi nagsusulat ng pagkondena sa ating buhay, ngunit pagpapanumbalik. Tulad ng sinabi ng duwa mga taga-Korinto 17, kaya kung may sino man kay Kristo, ang bagong nilalang ay, ang mga lumang bagay ay nangyari. Narito ang lahat ng mga bago. Ito ang kakanyahan ng Ebanghelyo, ang mabuting balita na nagbabago ng buhay. Ang ating mga kasalanan ay maaaring mabura ng banal na awa at maaari tayong magsimula muli. Araw-araw ay isang pagkakataon upang payagan si Jesus na magsulat ng isang bagong kwento sa buhangin ng ating buhay. Isang kwento na hindi tinukoy ng ating nakaraan na bumagsak, ngunit sa pamamagitan ng kanyang pagtubos na biyaya. At ang kahanga-hangang bagay ay ang paanyaya na ito ay bukas para sa lahat, kahit gaano kalayo ang naniniwala na tayo ay mula sa Diyos. Tulad ng sinabi ng Roma 10:13, sapagkat ang lahat na humihimok sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya tatanungin kita, kaibigan, nakikinig ka sa akin. Ano ang isinulat ni Jesus sa buhangin ng iyong buhay ngayon? Pinapayagan mo ba ang iyong mga salita ng katotohanan at biyaya na baguhin ang iyong puso at kilos? Ang pananampalataya ay hindi lamang isang hanay ng mga paniniwala na tumango kami sa isip. Ito ay isang buhay na relasyon sa isang Diyos na patuloy na sumulat ng kanyang mensahe ng pag-ibig sa mga kalagayan ng ating pang-araw na buhay. At tulad ng babaeng iyon na nakatagpo ng kanyang sarili na nakaharap kay Jesus sa templo, mayroon din tayong pagkakataon na maranasan ang kanyang kapatawaran, makinig sa kanyang mga salita ng buhay, tingnan at hindi kaunti pa, at mabago ng engkwentro. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin ng mga pagdadalamhati 20:23 na sa pamamagitan ng awa ni Jehovah ay hindi tayo natupok, sapagkat ang kanilang mga kaawaan ay hindi nabubulok. Bago ay tuwing umaga, mahusay ang iyong katapatan. Ang bawat bagong araw ay isang blangko na pahina kung saan nais ng Diyos na isulat ang kanyang kasaysayan ng pagtubos sa ating buhay. Ang tanong ay, bibigyan ka ba namin ng pahintulot na gawin ito? At ikaw, isang kaibigan na sumama sa akin dito, ano? Sa palagay mo ang isusulat ni Jesus sa buhangin ng iyong buhay ngayon? Inaanyayahan kita na sumasalamin ng malalim sa tanong na ito at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ang iyong patotoo ay maaaring maging ilaw na ang ibang tao ay kailangang makahanap ng pag-asa sa gitna ng kanilang kadiliman. Kung ang mensaheng ito ay humipo sa iyong puso, tulad nito ngayon, at huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng mas maraming nilalaman na magpapalakas sa iyong pananampalataya at mas malapit ka sa Diyos araw-araw. Isa-aktibo ang kampanilya ng mga abiso upang hindi makaligtaan ang alinman sa aming mga video tungkol sa mga katotohanan sa Biblia na nagbabago ng buhay. Sa screen, ang isa pang video ay lumilitaw tungkol sa 7 beses na pinatawad ni Jesus ang hindi mapapatawad. Huwag palampasin ito, sapagkat perpektong pinupuno ang natutunan natin ngayon tungkol sa banal na biyaya at kapatawaran. Alalahanin, ang minamahal na kapatid na babae, ang iyong mga kasalanan ay hindi nakasulat sa bato, ngunit sa buhangin, handa nang mabura ng awa ng ating tagapagligtas. Ako ay isang balangkas at naging isang pribilehiyo na ibahagi ang paghahayag na ito sa iyo ngayon, na ang kapayapaan ni Kristo ay nagpapanatili ng iyong puso hanggang sa aming susunod na pagtatagpo. Pagpalain ka ng Diyos. Inaanyayahan kita na sumasalamin ng malalim sa tanong na ito at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ang iyong patotoo ay maaaring maging ilaw na ang ibang tao ay kailangang makahanap ng pag-asa sa gitna ng kanilang kadiliman. Kung ang mensaheng ito ay humipo sa iyong puso, tulad nito ngayon, at huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng mas maraming nilalaman na magpapalakas sa iyong pananampalataya at mas malapit ka sa Diyos araw-araw. Isa-aktibo
ang kampanilya ng mga abiso upang hindi makaligtaan ang alinman sa aming mga video tungkol sa mga katotohanan sa Biblia na nagbabago ng buhay. Sa screen, ang isa pang video ay lumilitaw tungkol sa 7 beses na pinatawad ni Jesus ang hindi mapapatawad. Huwag palampasin ito sapagkat perpektong pinupuno ang natutunan natin ngayon tungkol sa banal na biyaya at kapatawaran. Alalahanin, ang minamahal na kapatid na babae, ang iyong mga kasalanan ay hindi nakasulat sa bato, ngunit sa buhangin, handa nang mabura ng awa ng ating tagapagligtas. Ako ay isang balangkas at naging isang pribilehiyo na ibahagi ang paghahayag na ito sa iyo ngayon, na ang kapayapaan ni Kristo ay nagpapanatili ng iyong puso hanggang sa aming susunod na pagtatagpo. Pagpalain ka ng Diyos.